So, good afternoon, guys, and here we are. We are at the South Road Properties, and I think I just, a noise barrage caravan just passed by a while ago, and it's a Sunday drive. That's why you might be surprised there are a lot of vehicles on the road, but I guess nadalan is traffic kanina. But it's a crucial time in our country because recently former President Rodrigo Roa Duterte was turned over to the ICC, the International Criminal Court, diba? For crimes against humanity. Actually, he was nag-pre-trial na. And yes, in a way, this is a curveball sa sa current elections because moving ko what started to be a promising 2022, we talk about team unity. Now we're really in a divided country. I mean, grabe gid ang pagka-divide. Baka naman there's a serious divide between pro and anti-Duterte forces or pro-BBM, anti-BBM. So mura bag grabe yung away. Actually, duhar ginaka-protagonist. It's BBM or the Dutertes versus the Marcoses. Who would have thought, diba? Na ingani ang mahitabo. It's quite it's quite surprising unsa ka init ilang away ba. I'm not saying na di ito sila ingon naman ko daan sa una na team na magtugay ng team unity kay they're like overloaded ragid sila kada bang kung basketball team palagi na mo 30 ka membro makaduwa tanan. So this time though, ngayon ako sad lang ko in a way hapon sa country. Bakit naganahan magkagubot atong country? And it's this issue sa Duterte arrest is quite a dividing issue yun. Kanang grabe na development, di ba? Pag moingon ka ba na ngano ginakup si Duterte, kanang kung kampi kanila or di ka kampi, as ako lang man na in a way na naliman ka itong leaders. The first, our former president was the first Asian. It's the first Asian to be tried at the ICC. It's the first Asian leader, huh? First Filipino, but also first Asian. Mahirap, human rights and Asians. Manakuan kaayo hindi kita controversial ba? I mean, natin yung mga violence in a way sa politics, but crimes against humanity ko na ang gi-charge ninyo. It's like kapro-human ras Pilipino, di ba? Nga na ba? But it's just sad, di ba? Pero in a way, sad. Pero lagi na naman sa victims na inireklamo, di ba? We need both sides ba? So morning, interesting dynamics. It's now gonna be part of the narrative sa 2025 elections. Not 2028, but 2025. O, di ba? Unang curveball na ilang gilabay, si Sara, ilang impeach. Now, they just, ano yung mga greenery po, no? They have our president turn over yun sa ICC. In fact, to think na wag ng ICC, di ba yan na nato, wag pa yan nag-recognize ko na sa Philippine government na wala bit as Rome statute. But lagi na the ball is here. We're now here in that situation. So what are my thoughts, ana? Well, naana man gid na then inanglan una kung ako ang side sa kang former president, dapat yes, create a team yun for defense. Kanang serious na depensa na bugado na prepare your arguments, prepare your defense. Of course, due process man kanalan maayong storya, maayong narrative, maayong facts. Because unlike social media na pwede rata
kuan ba, snippets lang. Sa sa korte gyud lahi na ba lagi na ang tinuod na kinahanglan nagyugay basis, nagyugay evidence. You can't just argue on, rhetoric lang, or argue on appeal lang ka na maluoy ka. Di na ingana, di ba? So naay akusasyon, di ba? Kung hopefully kung strong ba ilang kaso or weak ba ilang kaso, but based on the mga ICC judges, ningon sila na ako lagi what you call it, kuan ba na nagi marag kaso, di ba? Ang akusasyon seryoso, yan nagi kuan na basis na mag-trial ta. So maneron mga atong trabaho, ang trabaho sa mga banggiita ng mga abogado is kinahanglan muhar kang nga banggiitang abogado kanang ICC lisod sa dili dili kina basta-basta din, you can di man bisag kinsa ang pwede mahimong ICC lawyers, and there are very few Filipinos na ICC lawyers. So mao sa the fact na tingali na paano gyud kinsa may pagdahom mao nang way mag-specialize ana mga Pinoy ana kay dili kay na kaya dili kay na dako or lucrative niya ba sa mga abogadong Pilipino, di ba na di ka daghan ra diri magkuan na ta trial lawyer ta or mag corporate lawyer ta, pang ICC ka, pero bilib ka appeal sa listahan yun sa mga pwede sa ICC is our si attorney Harry Roque, na controversial sa na kay isa kuan yun, he's one of the most pro Duterte lawyers out there, di ba? Pero mana atong kuan na ang issue ro na kinanglan ato nila ning ato bangon mani ilang unang buhaton, di ba? Dapat na lawyer na maayo. Mao gina ko ingon na lawyer up na gini sa kaso na panaka marbag na nakas ilang kustodiya. So imo ginangkuan nagitay serious defense for our president, and hopefully I know naman sa ligihar na British si Kaufman and I know na ako na mawala na seryosohon na nato na while padayon ni atong mga atong mga rhetoric diri mga sa social media, padayon na padayon lagi ang pressure sa Marcos government, even sa local courts nato like our Supreme Court. Pero mo lagi na ang kuan gyud ang una gyud ang dito sa ICC siguraduhon sa gyud ang atong mga abogado, di ba? Laliman ka maman sa ni ironic bang mga tao mo ingon na bala si Duterte charged of crimes against humanity, di ba? And ironically ang president karon si Marcos na wa magin na ICC taon to si Anhing Ferdinand, di ba? Nato daghan sa tug reklamo, pero maoti nga choice sa mga tao, mautingin nag-ICC na lang ng biktima sa drug war because sa lagi ilang na-learn na sama sa martial law na daghang nangawa daghang charges na political prisoners, persecution, but there were magilahilaptan ang people in power. So mao nang punto na pamingon silang ang argument kintahay nilang bato nilang Duterte na we have a functioning justice system. Yes, you could say that, but for these kinds of crimes ba, mga political crimes in a way, murag ka bang katubang really state-sponsored in a way, quote-unquote na state-sponsored crimes, murag wagi mabuhat ang mga tao, murag wala ta kakitaguan ba, dili kita sila, kahibaw sila na they're not confident to get the kind of justice that they're asking for. So manang mauna, and plus probably President Duterte, because of that campaign, di ba, of his administration, well, many people mingon nakaingon rin nindot safer pero dagan sa to siya tao na nasaktan ba at ba maybe some of the people that he created, the enemies that he created, are also influential, are also rich, and
can afford, can fund this kind of, you know, kanina kaso, di ba? Kaya di ba saan pwede magpa-ICC ng kabus lang? Oy, kung wala yung magpaluyo sa kabus, o di ba? Wala musuporta nila. Isa na moabot sa korte lagi dito. Bisan kay sa korte, mabitan ng kabus lisod. Di man gina moabot sa korte, di haman lang sa kuan eh. Sa tanaw lang, di sila tagdon sa kapulisan. Di ba? Kaya imong ikusahan ang kapulisan. Kaya asa mga musumbong, ato kas kapulisan. O, di ba? Ato kas the justice system na ang imong kontra ang gobyerno, yan ay yan ay asa ka mo sumbong sa gobyerno, yan ay mura pag naraspika sa bulsa, mura pag I don't know, mura pag tanaw sit na yan ako, para helpless ang tao kung ingana, di ba? So manang whether we like it or not, manang nagi opposing sides, we have to look at atras tagamay na naon ito yung Duterte's. Oh, kato iya mga nahimong kontra because of those drug war. Naman ito naapektuhan yun sa I think daghang mga negosyanteng na mayagpag before Duterte when he came, daghang kay mga nanganguba ang negosyo, di ba? Whether drug lord to sila or unsa to sila, basta naagi mga naapektuhan ato. And I don't know these people na naapektuhan, no? Kung nagitinuod na akong sindikato in the Philippines, they can afford, they also have resources, especially financial resources, di ba? To create these ini mga kasuha. Ako tanaw na ko mao na niro magtigi ng mga mga powerful sa atong country. Oh, di ba? Will they present a good case at good guys, naghanmi na naway kay pila ra ko ni gilista dito sa kaso na ingon lang 30,000 namatay, but kung ipon ko no sa original na reklamo magpili supposed na ba na mao na ikuan man mao ra ni ang biktima ko no, pila 40 ba or unsa, or even government ingon sa mga 6,000 to 7,000 lang na figure sa kanang kunhay na drug war. Pero mao na ang punto na ko ba na yes, but i-define man ang crimes against humanity unsa na, and probably kung sabot na tayo ni mga abogado man na unsa nang pasabot na kaso crime against humanity, unsa ba na, di ba? Unsa nang kasuhan yung giakusa sa tao, na pwede ba ang crime sa makinahanglan ba gyud maabot og 10,000 ang mamatay, wa ra kabot og 100, it's still gonna be a crime against humanity. Kay unsa bay, what defines that ba? Di ba kada bang pamatyon lang nimo na why hustisya, pamatyon nimo mga tao, Duterte pa rin, appeal din siguro man ang question karon. Ako mao na ako ipangutana yun na sa ano man ato ron, di ba naghan man sa ning kapahinay man eh. Lamig lang naman, pahinay man. So mani traffic din ron. But yeah, so ang question is, what's crimes against humanity? Diba? Kung katating pamatyo ninyo na wanay hustisya, o apil tingin na ka namang pwede na, wala din na maaging korte, wanay magsumbong, they just, you know, mga forced disappearance kana, diba? So una-una na nato ba na, yeah, it's not about the numbers, it's the method, it's the policy. Diba? Kung tinuod ba ginas, mao na i-defend nila na dili. Kung ingon tayo, we were one. Pwede on Duterte side, mingon lang ta na we were, you know, fighting off drugs, na drug menace in every country man na. And you know, we have different methods, some kanang uban ilalahim mong legal, pero sa amo di mi musugot, no? Di ba? That's a policy na maning inyo mo na ipunto naman na sometimes ang standard usahay nga nung sa standard ba ang drugs, di ba? Di ba para na to grow up na bad ang drugs na kaning mga nainegosyo na drug lords are gonna be should be persecuted manay kuha na pero manay question lagi na may mga biktima, then you have to prove it also. The burden of proof gihapon sa mga niakusa. We'll see what happens, and that's why interesting gihapon ni na case na
And hopefully, mana. Kaning eleksyon na, yes, remember, always remember na appeal gining issue ron sa elections. O, diba? Kinsa na leadership inyong gusto, friends. Thank you so much for watching. Yung mga ito na ta kay traffic kayo. Bye, bye, bye.